Good evening everyone. This is Professor Vincent Torre Bongolan. Ayan, so ipinapadeklara ng mga kongresistang sina J.J. Suarez, Bienvenido Abante, Romeo Acop, Zia Alonto, Adiong, Francisco Ortega, Ernesto Dionisio, Ramon Rodrigo Gutierrez, Lordan Suwan, Jefferson Conghun, Jerbil Jinky Beatrix Luistro, Jonathan Kit Flores ang extrajudicial killing na isang uri ng krimen na maisasama o maipabilang sa tinatawag nating heinous crime, mga kaibigan. Okay, so basahin natin kung ano po yung pinanghuhugutan nitong mga kongresistang ito, no? So this proposed bill seeks to define, declare, and penalize extrajudicial killing as a heinous crime under the Philippine law. The 1987 Constitution affirms the sanctity of life and the intrinsic dignity of every human being. It obliges the state to uphold and protect human rights, particularly the right to life, liberty, and property. These protections are meaningless if violations committed outside the justice system go unpunished. The state has the legal and moral duty to prevent such abuses and respond decisively when they occur. So, ibig sabihin, at this point in time, mga kaibigan, sinasabi kasi nila dito, useless daw, no? Okay, so these protections are meaningless if violations committed outside the justice system go unpunished. So, ibig sabihin ba yung ibinibintang nilang extrajudicial killings against Rodrigo Roa Duterte is not punishable? 'Di ba? Hindi ba punishable yung extrajudicial killing? So if it's not punishable, then why they have filed a case against Duterte in the ICC about the extrajudicial killing, 'di ba? Yung crimes against humanity. Kung sa tingin po nila, sa paniniwala nila, sila na rin po ang nagsabi na meaningless daw yung nakasaad sa konstitusyon na kailangang protektahan, no? Kailangang i-uphold, ipatupad ang ating batas to protect the human rights, no? Particularly yung the right to life, liberty, and property. So sila na rin po yung nagsabi, useless itong mga ito, meaningless kung yung mga kagaya po nitong krimen if it is not being punished. So, kayo na po yung bahalang sumuri dito, no? Kung ano po yung ibig nilang sabihin. So, para sa akin kasi, malinaw po dito, di ba? Malinaw po yung kanyang wordings. Justice system go unpunished. Extrajudicial killings defined in this bill as the taking of life without the sanction of a lawful judicial process pose a serious challenge to democratic institutions and erode public confidence in the justice system. When perpetrators are not held accountable, impunity thrives and the most basic human rights are rendered hollow. This measure proposes to explicitly define and criminalize extrajudicial killing. So, ibig sabihin, hindi criminal ang extrajudicial killing. I'll tell you later on. Ensuring that all individuals, whether public officials or private actors, who commit order or permit such killing can be prosecuted and penalized accordingly. By codifying extrajudicial killing as a distinct and punishable offense, the bill intends to provide a strong legal foundation for addressing such violations through proper investigative and judicial process. This measure affirms the country's commitment to international human rights obligations
including the International Covenant on Civil and Political Rights, which mandates state parties to safeguard the right to life and protect individuals from arbitrary deprivation of life. In order to reinforce an institution response to these violations, the bill likewise seeks to establish the Extrajudicial Killing Claims Board. So, eto po yung masasabi natin mga kaibigan. Okay? So, ang nais po nitong mga 20th members of the Congress ay gawing criminalized daw yung extrajudicial killing. Okay? So, naalala nyo ba mga kaibigan, yung kaso sa pagkamatay, no, yung kaso po, no, related po ito sa extrajudicial killing. Pinatay po si Kian de los Santos. Okay? Pinatay si Kian de los Santos ng mga pulis. Okay? Ano po ang utos ni President Duterte? Hulihin ang mga kriminal. Kapag nanlaban, patayin ninyo ito. Okay? Hulihin ang kriminal. Kapag nanlaban, patayin ninyo ito. Okay? So, kapag ang isang kriminal o ang suspect ay hinuli pero nanlaban, so siyempre, papatayin ito, uunahan ito ng mga pulis, ng otoridad. Mayroon bang kaso si Duterte dito? Meron bang kaso ang mga pulis dito? Wala. According to the law of the Philippines, this is what we call justifying circumstances. So self-defense po ang nangyari kapag nanlaban. Okay? So, in the case of Kian de los Santos, inosente daw, hindi daw po nanlaban, pero pinatay pa rin ng mga pulis. Diyan po pumapasok yung sinasabi ni former President Duterte that guilt is personal. So malinaw po nating napakinggan at kung naiintindihan po ninyo yung Senate hearing at yung sa Congress din po mga kaibigan nang humarap po si former President Duterte, sabi niya, sagot ko kayo as long as in the performance of their duty, pagsunod doon sa kanyang kautusan. Okay? Pagtalima doon sa kanyang ipinag-uutos. Ano po yung pinag-uutos niya? Hulihin ang kriminal. Kapag nanlaban, ay unahan na ninyo ito. Okay, so ibig sabihin, hindi po sinabi dito na patayin ninyo yung kriminal. Manlaban o hindi. Okay? So, pinatay pa rin po si Kian de los Santos kahit na hindi ito nanlaban. Which is true, hindi po nanlaban si Kian de los Santos. Pero, pinatay at binaril pa rin po ng mga pulis. So, hindi po maaaring ibintang ang pagkakasala ng isang tao sa isa pang tao. Okay? Yan po pumapasok yung tinatawag nating guilt is personal. Kaya, nahatulan po yung 3 pulis ng reklusyon perpetua. Reklusyon perpetua is a heinous crime. No? Ang reklusyon perpetua po, ito po yung hatol sa isang heinous crime na kaso, pagpatay. And ito po ay may kulong ng higit 40 years. So, yun po mga kaibigan. So, paano mo ma-justify o kumbaga, anong purpose at bakit kailangan mo pang ipadeklara na ang extrajudicial killing ay isang heinous crime where in fact meron na pong nakasuhan, which is yung 3 pulis. Hindi lamang po yung kay Kian de los Santos ang nakitaan natin dito ng desisyon ng korte. Again, the decision of the court na pumatay, no, nung pinatay po si Kian de los Santos is reclusion perpetua.
So, habang buhay po, 40 years na pagkakabilanggo ang hatol doon sa 3 pulis. So, ang nakikita ko rito mga kaibigan ay pasikat, pabibo itong mga bagong 20 miyembro ng 20th Congress. 'Di ba? Kasi nga, meron na nga nasampulan eh. 3 pulis. So, paguguluhin nyo lamang yung sitwasyon. Pinagugulo lamang nila yung sitwasyon. No? So, dahil nga po pinagugulo yung sitwasyon, lalo lamang mahihirapan ang mga korte natin sa pagde-decide, sa pagbibigay po ng tamang hatol. So, siguro, ang resolution na kailangan nilang isumite is not to criminalize, no, is not to criminalize the extrajudicial killing kasi nandyan na yan eh. Ang pagpatay ay heinous crime lalo na kung mapatunayan ito na murder, 'di ba? So obvious na lang 'yon. Siguro idagdag na lang siya doon sa mga listahan ng mga heinous crime. Ganun lang naman yung okay? So pag-usapan natin ano nga ba ang ibig sabihin ng extrajudicial killing. Ayan, dapat ganito yung dinidefine nila eh. Extrajudicial killing refers to unlawful and deliberate killing of a person by government authorities or individuals without the sanction or due process of law. These killings bypass the legal procedures such as the arrest, the trial, the sentence, and typically carried out without the court order or justification. So, ibig sabihin mga kaibigan, ang extrajudicial killing daw ay masasabi nating unlawful and deliberate killing, no, na ipinag-uutos ng gobyerno sa mga otoridad. Okay? So, halimbawa po, merong hinuhuling kriminal. Meron pong hinuhuling kriminal, meron pong nahuhuling drug syndicate, no? Nahuli po yung kartel ng droga, nahuli po yung laboratorio kung saan minamanufacture yung droga, yung ganyan. So, hindi lamang po yan. Halimbawa, naaaktuhan po no, yung krimen no, ng mga otoridad. So, kahit na po mayroong malakas na ebidensya na makapagdidiin doon sa mga tao na yon, doon sa mga nahulihan po ng droga, for example, no? Nahulihan po ng toneladang halaga ng droga, kahit obvious na obvious po, nandun. Okay? So, kahit na alam mo na criminal yung tao na yun, kahit na alam mo na mamamatay yung mga tao na yun. For example, another example, si alias Totoy. Okay? So, si alias Totoy o kaya si Edgar Matubato, ganyan. So, si Edgar Matubato, sinabi niya siya yung hitman ng DDS, no? So, si Edgar Matubato yon. Ito naman din si alias Totoy ay ganun din, no? Mamamatay tao din, kaya nga sila naging suspect. So, kahit na po suspect po sila, kahit na po mga criminal sila, wala pong otoridad ang maaaring maglagay sa kanilang mga kamay ng hatol. Hindi nila pwedeng hatulan itong mga taong ito. Hindi nila pwedeng patayin itong mga taong ito. Kailangang hulihin sa maayos, tama at legal na pamamaraan yung tao. Kasuhan para maimbestigahan hanggang sa desisyonan yung kaso na yun. So, kailangang merong due process of law. Kapag sinabi ng korte, ang hatol dito ay bitay. Ang hatol dito ay 40 years of imprisonment without pardon, without amnesty. So, yung mga ganyan po. So, hindi porket criminal, hindi porket may ebidensya yung mga otoridad, hindi porket malakas yung ebidensya na hawak ng otoridad, papatayin na nila yung mga tao na yun.
Criminal man, yun po ay tao pa rin. Okay? Kinakailangan nilang pagbayaran ang kanilang ginawang krimen at yun ay sa pamamagitan ng pagkakakulong. Pero hindi mo pwedeng patayin hangga't hindi po idinaan sa due process of law na tinatawag. Okay? So, yun po yun. Kahit mga kapulisan o otoridad, hindi nila pwedeng idaan o ilagay sa kanilang mga kamay ang hustisya. So, dapat ay ma-define maigi. Ano nga ba ang characteristics kapag sinabing extrajudicial killing? Kapag ang pagpatay ay hindi iginawad o hindi dumaan doon sa due process of law, that's EJK. Kapag ang gobyerno ay involved at tinanggap ng gobyerno ito, hindi nakialam ang gobyerno sa pagpatay, bagkus iniutos pa nila ang pagpatay, yan po ay EJK. Okay? So, maliwanag, no? Maliwanag po mga kaibigan ang ibig sabihin ng extrajudicial killing. Okay? So, ano pa ba? Ayun. So, anyway, para sa akin, ano, yung House Bill na ito na isinumite ng 20th Congress, no, ay payabang na lamang, pasikat na lamang. Bakit? Kasi gusto nilang magpapansin. Oo, gusto nilang magpapansin kasi nga yung kaso na inilalaban nila kay former President Duterte ay extrajudicial killing, pagpatay, no? Na dahilan na naging resulta po, no, ng kanyang programang War on Drugs. So, iyon, maliwanag mga kaibigan, pasikat lamang sila. Sinasamantala lamang po nila yung, alam nyo yun, yung issue against the former President Duterte. Okay? So, but para sa akin, it's a waste, it's a waste of time. Mas lalong magiging komplikado ang batas. Alright, so yun lang at maraming salamat.